sa pamamagitan po ng mga talata ng Biblia ay naipaunawa po sa atin ang magkakaibang sangkap na bumubuo sa tao. Ang katawan, espiritu, at ang kaluluwa. Ngayon, kapatid Alimwel, alamin naman natin, ano po ang nangyayari sa iba't ibang sangkap na yan na bumubuo sa tao pag ang tao'y namatay na? Unahin po natin ang katawan at ang espiritu, kapatid na Glenn at mga kaibigan. Basahin po natin ang itinuturo ng Biblia. Dito po sa Ecclesiastes 12:7. Ganito po ang nakasulat. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa. At ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Mga kaibigan, ayon po sa ating binasa, ang atin pong katawang lupa, yan po'y manunumbalik sa lupa o magiging alabok. Ano naman po mangyayari doon sa espiritu pag ang tao po'y namatay na? Ayon po sa ating binasang talata, mga kaibigan, ang ating espiritu o yung hininga ng buhay, yung diwa ng buhay, ay magbabalik po sa ating Panginoong Diyos na nagbigay po nito sa atin. Yung kaluluwa naman na sangkap din ng tao, ano naman po mangyayari pag ang tao'y namatay na? Alamin din po natin mula po sa banal na kasulatan. Ganito naman po ang ating mababasa dito sa Ezekiel 18:4. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Mga kaibigan, ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ibang-iba po yan sa paniniwala po ng iba na ang kaluluwa raw ay hindi po namamatay. Opo, kapatid na Glenn. Sa makatwid mga kaibigan, pagkamatay po ng tao, ganito po ang nangyayari sa tatlong bumubuo sa kanya. Ang espiritu o ang hinga ng buhay, yun po'y bumabalik sa ating Panginoong Diyos. Ang katawan ay bumabalik sa lupa at ang kaluluwa ay namamatay.